Inanunsyo nga ni US Defense Secretary Lloyd Austin na bubuo nga ang US ng puwersa mula nga sa 10 mga bansa para pigilan itong ginagawa ng mga Houthis na pang-atake nga ng mga barko doon sa Red Sea. Well, itong Maritime Task Force na ito nga ay tatawagin umanong Operation Prosperity Guardian. So this morning, we've launched Operation Prosperity Guardian. All countries have the right to move freely and lawfully in international waters. Ayon nga dito kay Austin, yung ilan niya sa mga bansa na sasali dito sa operasyong ito ay ang Canada, France, Italy, United Kingdom, Bahrain, the Netherlands, Norway, Spain at iba pang ang mga bansa. Sabi niya, kailangan niya umano itong mangyari para nga maipagpatuloy yung isang malaya at ligtas nga na pagdaan ng mga barko doon nga sa bahagi ng Red Sea na malapit sa Yemen kung saan nandoon itong mga Houthis. Nitong Lunes lamang nga inanunsyo din ng US military na 2 mga commercial shipping vehicles umano yung muling inatake ng mga rebelde doon sa Red Sea. Rumispondi pa nga umano itong USS Carney, yung isang American naval destroyer, sa isa doon nga sa mga barkong inatake. Nakatanggap kasi sila ng distress call mula nga doon sa chemical and oil tanker na barko, yung Swan Atlantic. Inatake umano sila ng mga rebelde gamit niya ang mga anti-ship ballistic missiles. Ayon naman sa mga rebelde, inamin nila, inatake umano nila yung barko dahil nga konektado ito sa Israel. Bagay na itananggi naman itong may-ari nga ng barko. Sabi nila, wala umano silang kahit na anong koneksyon sa Israel. Well, totoo naman kasi itong Swan Atlantic ay isang Norwegian ship at talagang wala silang kahit na anong koneksyon nga sa Israel, kahit yung kumpanya na nagmamay-ari nito. At doon din sa halos parehong oras nung inatake itong barkong to, inatake rin ng mga rebelde yung isa pang barko, yung MV Clara. May mga naging pagsabog umano sa mga tubig malapit nga doon sa barko. Well, ibig sabihin, syempre, sinubukan silang atakihin pero nga buti na lang hindi tumama. Wala namang naiulat nga na nasaktan dito sa MV Clara dahil nga doon sa ginawang pag-atake. Well, gaya ng Swan Atlantic, pinagkamalan lang din umano ng mga Houthi na may connection sa Israel itong may-ari ng MV Clara. Well, hindi naman tinanggi nitong mga Houthi yung mga ginawa nilang pag-atake. Proud na proud pa nga silang umamin na sila nga yung mga may gawa nito at hindi umano sila titigil nga hanggat hindi rin umano tumitigil yung Israel sa pag-atake doon sa Palestine na sinusuportahan nga nila. At alam nyo, itong mga pag-ataking ito nangyari habang nandoon mismo sa Israel itong si US Secretary of Defense Lloyd Austin nga para sa kanyang meeting kasama yung mga matataas na opisyal ng Israel. Kaya naman doon din inanunsyo nitong si Austin nung nalaman niya yung mga nangyari, itong multinational task force nga na bubuuin umano ng US para nga labanan yung mga Houthi doon sa Red Sea. Sabi nga ni Austin, ito kasing security issue nga doon sa Red Sea ay hindi lang nga usapin ng US. Usapin umano ito ng buong mundo kaya nga kailangan din ng global response para rito. Well, totoo naman, di ba? Kasi kailangan nilang maagapan itong problemang ito na ginagawa nga ng mga Houthi. Alam nyo kasi, napakahalaga nitong dagat na ito sa ekonomiya ng maraming mga bansa sa mundo. Biruin nyo, 12% ng global trade dumadaan dito sa Red Sea. Ganon karami. Libu-libong barko yung dumadaan dyan kada taon. Kaya nga napakahalaga ng pigilan itong ginagawa nitong mga rebelding ito. Dyan din pinapadaan yung milyon-milyong mga parilis nga ng langis na dinadala sa iba't ibang bansa. Isipin nyo kung magkakaroon ng malaking gulo dyan, gaano karaming mga kompromiso yung mangyayari. At ayan na nga, syempre, dahil nakakatakot ngang maging biktima nitong mga Houthi, 12 shipping companies niya, ang dami, yung nagsabi na sususpindihin muna nila yung pagdaan nga sa Red Sea ng kanilang mga barko. Ang gagawin nila ay ikot na lamang muna sila sa mas malayong ruta para masiguro na ligtas nga yung kanilang mga barko at yung kanilang mga crew. Isa nga sa mga kumpanya na nagsabi na hindi na nga muna sila magpapadaan sa Red Sea ng mga barko itong oil giant company na BP doon sa United Kingdom. Danish shipping company has paused all journeys in the Red Sea following a series of attacks on vessels. BP have said they are suspending the transit of oil through the Straits into the Red Sea and of course from there to the Suez Canal. Pero dahil dyan, siyempre tatagal ng 2 linggo yung
magiging biyahe lang sana nitong mga barko. Ibig sabihin din yan, itataas syempre yung halaga ng kanilang transit dahil nga sa cost of delay. At natural, dadami nga ang langis na kakainin nitong barko. Tapos syempre yung bayad pa ng mga crew na mamamalagi doon sa mga barko. And then of course, ang mangyayari niyan ay magdo-domino effect. Mamahal ngayon yung singil nila dito sa mga nagpapaship sa kanila ng mga produkto. Tapos syempre to compensate din dun sa mga company na siningil ng mahal. Syempre magmamahal yung presyo ng mga produkto na dinadala nila. O diba, ang laking perwisyon nitong mga Houthi. Mantakin nyo, ang daming mga barko yung dumadaan dyan. Kaya nga, talagang dapat maagapan yung problema agad dyan. Well, sa ngayon nga, may US and UK destroyers naman na nakadeploy nga dito sa Red Sea. Pero syempre, hindi nila kayang i-cover yung buong area, lalo na maraming mga drones yung ginagamit nitong mga Houthi sa kanilang mga pag-atake. At ayon dito sa mga balita, biruin nyo, 15 mga drones ng Houthi yung nasira nga ng US at UK destroyers nitong weekend lamang. Grabe, 15 ang nasira nila nitong weekend lang, pero tignan nyo, may nakalusot pa rin parang umatake doon sa dalawang mga barko. Ibig sabihin yan, talagang marami yung mga gamit ng mga drones nitong mga rebelding ito. Well, nitong December 19 naman, inanunsyo muli ng US na higit 100 drones and ballistic missiles umano yung pag-atake na ginawa nga ng mga Houthi doon sa Red Sea. Grabe, ang dami talaga. Pero syempre marami dyan hindi naman tumama. Samantala, ito, sinasabi rin ng US na galing naman sa Iran itong mga drones at missiles na gamit pala nitong mga Houthi, kaya pala ang dami. Sila rin umano yung nagbigay ng training pala dito sa mga rebelding ito nga paano gumamit ng mga drones. Matagal na kasing magkalaban nga itong US at Iran kung familiar kayo sa history nila. Pero syempre hindi na tayo magdi-deep dive into that. Kumbaga itong mga Houthi nga, ginagamit ito ng Iran para gatungan yung gulo doon sa rehiyon. Kung tutuusin niya itong ginagawa ng mga Houthi, well, potentially, mas malaki pa yung epekto nito sa global economy kung sakaling lumala pa yan at hindi pa mapigilan agad kaysa doon nga sa nangyayaring gulo ngayon sa Israel at Palestine. Kaya nga tignan nyo, maraming mga bansa rin agad yung umaksyon dito kasi nga kahit sila, madadamay nga kapag lumala pa ito. At itong December 19 lang din na muling nakipag-meeting na nga itong si Secretary Austin sa 43 na iba pang mga defense leader mula nga sa iba't ibang mga bansa, kasama na nga doon yung mga representative ng European Union at NATO para nga madagdagan pa itong coalition nga ng mga bansa na binubuo nila para tumulong para nga pigilan itong mga pag-atake ng Houthi. At kung titignan niya natin, sa totoo lang ay talagang may dalawang mga choice lang naman sila para matapos to. Una, ibantayan nga ng mga warships itong Red Sea na yun naman yung ginagawa nila ngayon. Tapos itong pangalawa, syempre, para pigilan yung mga Houthi, kailangan nilang atakihin mismo yung mga storage ng mga drones at missiles na ito para wala silang magamit. At syempre dahil dyan, aabangan natin yung mga susunod na mangyayari dito. Ano kayang mga susunod na mga hakbang na gagawin nila, mga update sa magiging lagay doon sa Red Sea at kung tuluyan na nga bang mapipigilan tong binubuong Operation Prosperity Guardian na itong paghahasik ng lagim ng mga rebelde doon sa Red Sea. And once again, salamat po ng marami sa inyo at hanggang sa muli. Goodbye.